Kung bakit ang pagkamaunawain at pagtulong sa mga dukha ay dapat magawa ng mga kapatid sa Iglesia ng Diyos. Halina't pakinggan na natin si Brother Willie Santiago. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Lalo po dyan sa mga kasama po sa ating pag-aaral na sa pamamagitan po ng Facebook Live ay nagbigay po ng kanilang oras para po rito sa ating pagkakatipong ito ng ngayon po ay May 6, 2017. Sabado po. At ito po yung ating pagsasagawa po ng Lord's Supper. Yan, salamat po sa mga nakakasama po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos at gayon din po sa mga personal pong sumasadya sa ating lokal. Yan, para po tayo ay makasama nila sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos at ngayong gabi sa ating pagsasagawa po ng ating banal na hapunan. Itutuloy ko na po ang ating pinag-aaralang paksa kung bakit ang pagkamaawain at pagtulong sa mga dukha ay dapat magawa ng mga kapatid sa Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Dahil nga po meron po tayong nalalapit na outreach program. Sa pagkakataon pong ito naman, ang ating mga gustong tulungan ay ang mga mahihirap na mga estudyante dyan po sa public school. Yun po yung ating gusto pong magawang pagtulong. Yung mga indigent students, yung talagang mga gustong-gustong makapag-aral pero kapos, yun po yung ating gusto pong matulungan sa pagkakataon pong ito. At salamat po sa mga kapatid na sumusuporta po dito po sa ating project na ito. Si Sister Carmela po may dala na po ngayon mga notebook meron na po siya. Salamat po sa mga kapatid na pagka po talaga gawang mabuti, pagtulong. Nandyan po sila, talagang ready po sila para magbigay po ng suporta. Dahil nga po nakita natin sa Biblia, yun palang tayo po ay maawa sa mga dukha, yun po pala ay pagpapautang sa Panginoon. Ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Kaya, yung gagawin po nating pagtulong sa mga mahihirap, sa mga dukha, yun po pala, ang Diyos ang kumikilala nun. Tinatanggap niya na sa Kanya natin ginagawa yung pagtulong natin sa ating mga kapwa-tao. Tandaan natin mga kapatid, yung pag-ibig sa Diyos, yun po'y mapapatunayan yun, maipapakita sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa-tao. Tama po ba? Tama po. Sabi sa Biblia, pagka may nagsasabi na iniibig niya ang Diyos, pero ang kanyang kapatid naman ay hindi niya alam ibigin. Sabi sa Biblia, ang taong yaon ay sinungaling. Dahil paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita, samantalang ang kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya alam ibigin. Tama po? Kaya itong ating ginagawang ito, mga kapatid, na meron po tayong pagmamalasakit, meron po tayong pagtulong sa mga dukha, sa mga mahihirap, yan po ay nasa Biblia. Ibigin natin ang ating kapwa-tao, tumulong tayo sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Yun po ay kinikilala po ng Panginoong Diyos na sa Kanya natin ginagawa yun. Yun nga po yung gagawin din po ng Panginoong Jesucristo pagdating po ng araw. Yung mga tao na inilarawan po sa mga tupa, pagdating po ng panahon, tatawagin yan ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, manahin nyo ang kahariang inihanda, buhat pa ng itatagang sanglibutan. Ako'y nagutom, inyo kong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo kong pinainom. Ako'y nabilanggo, inyo kong dinalaw. Magtataka naman yung mga tinatawag, kailan Panginoon ka namin nakitang nagutom at pinakain ka, nauhaw, pinainom ka? Ano po sasabihin ng Panginoon? Yamang inyong ginawa
sa aking mga kapatid. Kahit sa pinakamaliit, sa akin ninyo ginawa. Kaya maliwanag po ba yan, mga kapatid? Na yung pagtulong sa kapwa-tao, lalo sa mahihirap, ang Diyos po ang ating ang ating dapat na maunawaan na yun po pala ay tumatagos yung ating ginawang mabuti na yon sa ating Panginoong Diyos. At ang Panginoon naman po ang magbibigay po ng ganti. Yan, siya po ang magbabayad. Ang kanyang ibabayad po yung mga ganting pala o mga reward. Ang unang iglesia po, sila po talaga ay mayroong pagmamalasakit para sa mga dukha. Nang tanggapin ng mga naunang apostol, sina Apostol Pablo at Bernabe, ano po ang ipinagbilin lang? Huwag pababayaan ang mga dukha. Kaya kung tayo po ay kabilang sa unang iglesia, dapat makita rin sa atin yung pagpapahalaga sa mga dukha. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi pwede na yung mga nauna sa atin nagmamalasakit sa mga dukha, tapos tayo ngayon sa panahon ito ay wala pong pagmamalasakit sa mga dukha. Ayan. Ngayon, sa mga ginagawa nating pagmamalasakit, pagtulong sa mga dukha, mahihirap, meron palang mga gantimpalang ipagkakaloob ang Panginoong Diyos. Ang tanong, sinong mga kapatid sa Iglesia ng Diyos ang makakatanggap ng mga gantimpalang mula sa Panginoon? Alamin natin, lahat ba ng kapatid sa Iglesia, kung tumutulong sa mga dukha, sa mga mahihirap, merong tatanggaping gantimpala sa Panginoon? Lahat ba magkakaroon ng reward? Kaya, sino kaya sa atin na kapag ka tumulong sa mga dukha, mahihirap, sigurado pong may gantimpala? Basa dito po sa Kolosa 3 at 23 hanggang 24 sa Magandang Balita Biblia. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga kapatid, pagka tayo may gagawin, ano po ang sinasabi ng Biblia? Paano natin dapat isagawa iyan? Sabi po rito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Pag sinabing buong puso, mga kapatid, ano ba ibig sabihin nun? Ayan, sa English, without reservation. Sa Tagalog, Brother Bert. Todo na ito. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, pag talaga buong puso, hindi kalahati yun. Ano po? Buo todo yun. Sabi, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kailangan pala yung pagtulong na gagawin natin, mga kapatid. Pagtulong na parang sa Panginoon natin ginagawa. Wala po? At hindi sa tao. Ibig sabihin, gagawa po tayo ng pagtulong, hindi po dapat mahulog yan sa pakitang tao. Kakaintindihan po ba tayo? Dapat ginagawa natin yung paglilingkod parang sa Panginoon at hindi sa tao. Tapos, ano ang ating matitiyak? Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Yan. Sigurado po ba na may gantimpala? Sigurado po yan. Sino po ang nakakatiyak natatanggap ng gantimpala? Ang sabi po rito, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Sa Biblia po, mga kapatid, yan, kagaya po ng aking ipinagpapauna sa ating mga nakakasama sa Facebook Live.
Sa kasalukuyan po na may pagtalakay na po tayo, welcome naman po ang inyong mga tanong na inyo pong i-post, ipadala. Pero, ang akin pong masasabi, yun po ay maghihintay lamang po ng tamang pagkakataon na yan po ay mabigyan ng sagot. Kasi meron po ngayong nagtatanong, anong relihiyon po ba ang magliligtas? Yan. Kumbaga, out of, out of tune. Kumbaga, mawawala po ako sa ating paksa. Ano po? Kaya po, dito po kay Algeric Gabonila, meron naman pong Facebook Live bukas ng gabi. Apo, Sunday ng 9 o'clock. Sige po, yan po yung ating mabibigyan po ng pagtalakay. Apo, yan pong inyong pagbibigay ng tanong ngayong gabi, yan po ay ating ina-appreciate. Pero ang akin lamang pong masasabi ay pakihintay lang po na yan po ay ating masagot kung ipagkakaloob ng Panginoong Diyos bukas po ng alas 9 ng gabi. Dahil ito po ngayong ating Facebook Live na ito, masasabi po ito special edition Dahil ang talagang regular po nating Facebook Live ay Linggo, Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi. At ito nga po ay dahil yung ating pagsasagawa po ng Lord's Supper ay atin pong inilalagay sa Facebook Live para po ito po ay mapanood at mapakinggan din po ng ating mga nakakasama po sa programa. Kay Sheila Vergara Legaspino, yun pong inyong tinatanong, may kaugnayan din puro sa tinanong kanina tungkol po sa relihiyon. Paano ro po mapapatunayang totoo ang ating relihiyon? Yun po ang ating mga gustong maipaglingkod. Bukas na lang po kung loloobin ng Diyos. Dahil may paksa pong tinatalakay ngayong gabi. Pagka po yun ipupuntahan ko, iiwan ko po paksa. Ano po, hindi na po natin matatalakay yung paksa at doon na po ako sasagot sa tanong. Kaya po sana po maunawaan po ninyo yung meron po tayong format na sinusunod sa ating programa. Ngayon, dito po sa ating inaalam, ang mga kapatid sa iglesia ng Diyos na makakatanggap ng gantimpala sa Panginoon, sila po yung kung gumawa, hindi pakitang tao. Ginagawa nila na parang sa Panginoon ang kanilang paglilingkod at hindi sa tao. Kaya mga kapatid, meron tayong dapat iwasan. Pagka tayo po'y gagawa ng mabuti, tayo po'y tutulong sa ating kapwa-tao, iwasan ho natin yung gawa na pakitang tao. Yung gawa po na hindi mula sa puso, hindi buong puso, ayan. Yung iba po kasi gumagawa para lamang pong ipakitang tao, para lamang sila po'y hangaan, ano po? Para sila po ay mapuri, sila po yung ma-recognize na mabuti, mabait, ayan, para lang sumikat, pasikat. Para po bang yung kilala kong magtsuhin. Ayan, kaya marami yung nagagalit Brother Birthday. Totoo naman po gagawa ho sila ng pagtulong. Ayan, mga libreng sakay. Meron silang yung medical mission. Yun pong ipantutulong po sa mga sinasabi nilang mga mahihirap, hiningi sa mga miyembro sa kapatiran. Tapos, pagka credit na ang pag-uusapan, ang kredito nasa magtsuhin. May tarpaulin, letrato ho ng magtsuhin ang nandoon. Brother, ito, wag mo kayo magagalit ha. Di ba ganun nangyayari? Yung magtsuhin po, bumabango pangalan sa publiko. Sila pinapasalamatan ng mga tao. Ayan. Dapat po mga kapatid, yung paggawa natin, hindi para yung ating mga sarili ang itaas. Tama po. Dapat, pagka po tayo tumutulong, gumagawa ng mabuti sa kapwa, dapat ang makita sa atin ng mga tao,
Si Jesus Christ. Amen. Purihin ng Panginoon. Hindi ho dapat may pangalan ng isang tao dyan na lulutang, aangat, at yan po ang magiging mabango sa publiko. Dapat ang makita po sa atin, si Jesus Christ. Kasi po si Jesus Christ, nang siya po'y manaog, buhat sa langit, nang siya po'y nasa lupa, ano ba ginawa ni Jesus Christ? Hindi po ba pura kabutihan? Mga gawang mabuti ang kanyang ginawa, ipinakita niya yun sa mga tao. Kaya nga merong gusto siyang batuhin. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Maraming mabuting gawa ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Tama po. Sumagot naman yung mga kausap. Hindi dahil sa mabuting gawa ka namin binabato, kundi dahil sa pamumusong. Sapagkat bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Kita po ninyo, yung mga naniniwalang tao si Jesus Christ, yun ang kanilang yun ang mga gustong pumatay sa kanya. Yan, gusto siyang patayin, batuhin. Kasi ang kanilang akusasyon, nagpapakunwari kang Diyos, tao ka lamang. Ayan. Dyan po dapat nating mapansin, nagpakita po si Jesus Christ ng mga gawang mabuti. Yan, para po yung mga tao nga po'y makakilala sa Diyos. Ayan, tayo po mga kapatid, sana dito po sa ating mga gagawin po na pagmamalasakit, pagtulong sa mga mahihirap, sa mga dukha, ito po'y gawin natin ng buong puso. Ginagawa natin hindi po para tayo ay hangaan ng tao. Ayan, para tayo po ay kumbaga po, yung ginagawa ng mga politiko, papogi lang, yun. Iwasan ho natin yung ganun. Nagkakaintindihan po ba? Dapat tunay ang ating ginagawang pagmamalasakit. Wala pong hinihintay na mga kapalit. Diba? Ganun po dapat tayo mga kapatid. Wala tayong ine-expect na anumang kapalit. Ginagawa natin ng buong puso na parang sa Panginoon ang ating paglilingkod at hindi sa tao. Pagka ganyan po yung ating paggawa, sabi po rito, alalahanin ninyo, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen. Purihin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Ayan ang dapat nating maintindihan. Pagka po tayo ganyan ang ating paggawa, hindi pakitang tao, o kasama tayo sa mga tatanggap ng gantimpala. Pero pagka may gumagawa, iba motibo. Ano po? Meron siyang ibang intensyon. Wala akong maaasahan na pagtanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. Ngayon ang tanong, kailan mangyayari na tayo po ay gagantimpalaan ng Panginoon? Kailan po ba magaganap yung pagbibigay ng mga gantimpala? Saang tiyempo po yan at saang lugar mangyayari? Basa. Dito po sa 2 Korinto 5 at ang talata po'y 10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Mga kapatid, kailan po mangyayari at saan mangyayari yung pagbibigay ng mga gantimpala? Nakasulat, lahat tayo, mga Kristiyano po kausap dyan, lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo. Meron po palang hukuman ni Kristo. Yan pong hukuman ni Kristo, yan po tinatawag po yan ng mga Bible scholars na Bema. B-E-M-A. Bema. Yang Bema na yan, wag nating mapagkamalian yan, na yan po'y hukuman para mag-condemn. Yan. Hindi po yan judicial, judicial court.
Hindi po judicial proceedings ang mangyayari dyan. Kasi, kaya ako po binibigyan ng linaw kasi baka ho kayo malito, ma-confuse. Kasi, sinasabi sa Roma 8:1, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Tama po. Bakit kailangan humarap pa sa hukuman? Kung wala nang anumang hatol. Kaya ko po gusto mabigyan ng linaw yan. Yung Roma 8:1, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, bilang mga Kristiyano, bilang mga sumasampalataya kay Kristo, kung ang usapan po yung hatol para maparusahan, hindi tayo kasama doon. Amen. Kung ang usapan po yung hatol para tayo ipahamak sa dagat-dagatang apoy, hindi tayo kasama doon. Wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Bakit? Kasi si Jesus Christ na ang tumanggap ng hatol. Tama po? Siya na po yung pinarusahan. Siya na po yung nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Nang tayo po'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, siya po yung nagbayad ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Yan. Lahat ng ating mga kasalanang ginawa, siya na po ang nagbayad niyan. Kaya meron pa ba tayong atraso sa Diyos? Meron pa ba? Wala na. Dahil binayaran na po ng Panginoong Hesukristo. Kaya, yung sinasabi po rito, tayong lahat haharap sa hukuman ni Kristo, huwag tayong magkamali dyan, na yan hukuman para po tayo kundinahin, para tayo po ay hatulan para mapahamak. Hindi po. Wala na pong hatol na kapahamakan. Hatol na parusa sa mga na kay Kristo Jesus. Roma 8:1. Ngayon, para saan po itong hukumang ito? Yung bema. Ito po ay hukuman para saan? Para po tayo tumanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ibig sabihin, mga kapatid, ito palang hukuman ni Kristo para po tayo makaharap dyan. Yan po pala pagkatapos na po ng ating buhay sa daigdig na ito. Ibig sabihin, pag wala na po tayo sa mundo, hindi pala sa ibabaw ng lupa mangyayari po yung tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Ano ibig sabihin? Darating si Jesus Christ, tama po. Ano gagawin niya? Yung mga namatay na sumasampalataya, unang bubuhay mag-uli. Tapos yung mga buhay na daratnan, yun naman po yung aagawing kasama para ipagsama ng Panginoon sa langit. Ano ibig sabihin? Pagka tayo isinama na sa langit, ano magaganap sa langit? Haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Para sa anong dahilan? Para tayo po tumanggap ng nararapat sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? May pagbibigay ng gantimpala. Kailan yon? Pagka tayo po isinama na po sa langit. Sa langit pala, nandoon yung pagbibigay ng gantimpala. Sa hukuman ni Kristo, pag-uusapan ang mga gantimpala, ang grado-gradong gantimpala na tatanggapin ng bawat isa. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Magkakaiba-iba po tayo ng gantimpala sa langit. Hindi po tayo pare-pareho ang tatanggaping gantimpala. Meron doon, marami. Meron naman doon po, kaunti lang. Meron, isa. Meron, dalawa. Yan. May sinasabi po sa Biblia, putong ng buhay, putong ng katwiran, putong ng katuwaan.
Yan, iba't ibang mga gantimpala po yan. Depende po yan sa mga ginawa natin dito po sa ibabaw ng lupa. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Ibig sabihin, naligtas tayo. Ngayon, pagkaligtas natin, nasa langit na tayo. Doon po magaganap yung pagbibigay ng gantimpala. Kaya medyo meron pa tayong masosorpresa pa tayo eh. Hindi mo inaasahan yung kapatid na nakikita mo sa lupa noong araw, tatahi-tahimik lang. Hindi kumikibo, hindi nagsasalita. Pagdating ng araw, tinatawag ng Panginoon at binibigyan ng maraming gantimpala. Posible ho ba yan, mga kapatid? Posible yan. Kasi yung kapatid, tahimik lang yung kanyang mga ginagawa. Walang nakakaalam mo. Ayan. Kaya pagdating ng araw, magugulat ka. Tinatawag ng Panginoon, binibigyan ng mga gantimpala. Ayan. Yun po yung magaganap po sa langit. Pagka po tayo na ipagsama na ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, alam ko naman po na itong ating mga detractors sa ating programa, gagawan ho ito ng Ang problema po itong mga detractors natin, ayaw namang lumantad. Ayaw naman nilang gawing yung pagtutuloy sa Facebook Live. Ayaw magprograma. Basta sila mayroong isang grupo, yan, at doon sila nag-uusap sila. At ako po'y ginagawa ng sariling stand, at ako'y tinututulan. Baka sabihin nila, ano ba yung sinasabi ni Willie? Isasama sa langit. Hindi ba nasa langit na? Di po ba yung ating mga naipaglilingkod? Pag namatay ang Kristiyano, ang Espiritu pumupunta na sa langit. O ngayon, ano yung sinasabi niyang isasama sa langit at haharap sa hukuman? Ngayon, pag hindi mo alam talaga yung nasa Biblia, parang kontra. Sila, yun ang gustong gawin, di? Lagyan po ba ng anggulo? Aangguluhan po yung mga sinasabi ko para lumabas na kontra, para lumabas na salungatan. Malinaw po stand natin. Namatay ang isang Kristiyano, ang katawan, malilibing, tama po. Babalik sa alabo. Ang Espiritu, sasama na sa Panginoon sa langit. Wala pang katawang maluwalhati. Wala pang glorified body. Ngayon, babalik si Jesus Christ dito po sa lupa para sa rapture. Sa rapture, ipagkakaloob ang glorified body. Tama po? Pag may glorified body na, babalik uli sa langit. At pagka nasa langit na, uumpisahan na po yung bema, yung pagbibigay ng gantimpala. Amen. Purihin ng Panginoon. Malinaw naman yun. Kasi, yung pagbibigay po ng gantimpala, mayroong appointed time dyan. Kailan? Pagka naipagkaloob na yung maluwalhating katawan. Brother Bert, nakuha niyo po, mga kapatid. Yung iba ang problema sa ibang mga nasa Facebook live natin, hindi ho pinapanood ng buo yung aking video. Nakakalata ko Hindi nila tatapusin ng video, tapos kaya pag nagtanong sa akin, kung ano yung pinaliwanag ko sa video, yun din ang tinatanong sa akin. Kung ano yung natalakay ko, yun din ang tanong nila. Sabi ko, kung pinanood nyo lang yung aking video, hindi na kayo magtatanong. Masama ho kasi hindi tinatapos. Bawa, kapraso lang yung nadinig mo. Yan, kagaya nga po nung aking nadinig nung araw, meron daw po naglalakad. Meron siyang nadaanan, nagkukumpul-kumpul. Kumpulan nagmamadali siyang makauwi dahil siya po'y malengke lang. May kumpulan dahil may nagsasalita. Ang sabi nung nagsasalita, mabuti ang apog sa mata! Yun ang nadinig. Mabuti ang apog sa mata. Hindi na po niya tinapos. Uwi sa bahay, kumuha ng apog, saka sinaboy niya sa mukha. Ngayon, ang nangyari, nabulag. Tapos nung siya mabulag na, ba't mo naman ginawa yan? Nasabihan siya nung kanyang tatay. Kasi tatay, nung ako'y naglalakad, meron akong nadinig nagsasalita, pinapakinggan ng maraming tao.
Ano nadinig mo? Sabi nung nagsasalita, mabuti ang apog sa mata. Kaya ako uwi ako sa bahay. Naghanap ako ng apog at sinaboy ko sa mata ko. Ba't ako nabulag? Yung pala naman mga kapatid, may kadugtong pala yung sinasabi nung nagsasalita. Hindi pala yun ang tapos nun. Kung tinapos lang pala nung nakarinig, ang ibig palang sabihin nung nagsasalita, mabuti ang apog sa mata kung bubulagin. Ayun po ang ibig ko sabihin. Yan ang problema ho. Hindi nila kinumpleto. Hindi nila binuo, tinapos. Kaya doon ho may nadidisgrasya. Ayan. Yung mga detractors natin, si Ben Ahubi nga po nagre-report sa akin Brother Willie, gumagalaw na naman ang mga galamay. Ayan. Yung ikang aking pinaghirap ang mga videos, binura na naman. Ayan. Sabi ko talagang walang magawa yung mga yan Ayan. Ayaw nilang tapusin ang aking video, hindi nila kinukumpleto, kaya nagkakaroon sila ng mga ganong mga kaisipan, mali ka sinasabi niya. Paano mali ang sinasabi natin, ito mangyayari. Yan, namatay ang isang Kristiyano, ang Espiritu sumama na sa langit. Ngayon, yung pagbibigay ng antipala, hindi pa nangyayari. Dahil hihintayin muna na lahat ay mabigyan ng maluwalhating katawan. Amen. Purihin ng Panginoon. Pagka may maluwalhating katawan na ang lahat, saka naman uumpisahan ang pagbibigay ng gantimpala o mga rewards. Parang yan ang graduation. Natatandaan niyo yung graduation. Sino ba rito ang graduate ng araw? Yan. Sino naman po ang hindi graduate? Wag na hong itaas ang kamay. Ayan po, di po pa sa graduation, lahat tayo nakaputi. Di po ba? Ngayon, dyan sa mga gagraduate, may tinatawag dyan. Yan. Alberto Miranda. Yan. Papakitin po sa stage. Yan. Meron pong, meron siyang tatanggapin na recognition. Ano po? I-recognize siya, bibigyan po ng special award. Ano po? Sasabitan ng medalya. Ayan. Lahat tayo nasa graduation, pero merong mga natatangi na mga mag-aaral na binibigyan po ng special recognition. Ganon din po, mga kapatid, pagdating ng araw. Lahat tayo nasa langit. Lahat tayo may glorified bodies. Tayo ligtas Pero, magkakaiba-iba po pala tayo ng gantimpala doon. Merong nandoon, nakakahigit siya sa pag ang usapan po yung reward. Mas marami siyang tinanggap na gantimpala sa Panginoon. Bakit? Kasi ang pag-uusapan po sa hukuman ni Kristo, sa Bema, yung mga gawang ginawa natin dito po sa lupa. Mabuti man o masama. Gagantimpalaan yan ng Panginoon. Ngayon, dyan nga po sa mangyayari po na yan, na pagbibigay ng gantimpala sa hukuman ni Kristo. May mga tatanggap ng gantimpala, merong marami, merong kaunti, at meron ding wala. Uulitin ko pa. May tatanggap ng mga gantimpala. May marami, may kaunti, at merong walang gantimpala. Bakit? Merong nasa langit pero walang gantimpala. Ano naging problema? At walang tinanggap na gantimpala kahit isa, pero nasa langit. Ha? Sabi ko ng iba rito, okay na rin kahit walang gantimpala. Okay na rin ako. Ayan. Yung mga kasama po sa Facebook Live, kayo po ba ay ganun din ang naiisip? Okay lang, kahit walang gantimpala, basta nasa langit naman. Ayan.
Ayan, sabi po ni Brother Ricky Valderrama, dahil walang ginawa. Ano po, Brother Ricky, pakihintay niyo po, Ayan. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, gumawa rin yan, di ba? Pero bakit dumating dun sa bema, sa hukuman ni Kristo, walang tinanggap? Pero meron naman, ang daming tinanggap. Meron naman, kaunti lang ang tinanggap. Meron naman talagang wala na tinanggap. Ano ang naging problema? Ayan. Hindi ba kanina binasa natin, mga kapatid, yung unang talata? Kung ang paggawa natin ay paggawa, paglilingkod na parang sa Panginoon at hindi sa tao, sinabi alalahanin ninyo na kayo tatanggap ng gantimpala. Yun ang talagang siguradong may gantimpala. Yung naglingkod ng parang sa Panginoon at hindi sa tao. Pagka ang paggawa ay hindi pakitang tao, sigurado po yan. Pagka hindi pakitang tao, pagka hindi pa imbabaw, pagka hindi pa pogi, yan. Yung ating paggawa na yun, sigurado pong may gantimpala yan. Pero bakit merong walang gantimpala? Ano ba ang nakikitang problema dyan? Basa. Dito po, sa isang talata ng unang Korinto 3:13 hanggang 15. Ito po ang ating mababasa. Ayan, meron pong nagsasabi dito, doon sa konti, pwedeng humingi ng dagdag. Si Jesus Christ po ang magbibigay ng gantimpala. Pwede ba namang si Brother Bert, hingang ko. Brad Bert. Pwede ba namang si Brad Bert, pakiusapan ko, Brad Bert, pahingi naman ng isa sa'yo. Pwede ba yun? Hindi. Dumana lang sa dagdag pa. Ang magbibigay po ng gantimpala ang Panginoon. Ngayon, bakit po merong hindi tatanggap ng gantimpala? Ito po ang ating mababasa. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Unang Korinto 3:13 hanggang 15 sa Magandang Balita Biblia. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ayan po mga kapatid. Bakit po may mangyayari po sa hukuman ni Kristo? Nandoon, present siya, pero wala siyang tinanggap na gantimpala. Ayan, ligtas siya, nasa langit, pero walang tinanggap na gantimpala. Kasi yung kanyang mga gawang ginawa, nasunog lahat. Ayan. Paano po nasunog yun mga kapatid? Ayan. Sabi po, balikan natin ang mga talata. 3:13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. At tandaan natin, yung sinasabing paghuhukom dyan, hindi para kundinahin, hindi para parusahan. Ang huhukuman dyan, hahatulan dyan yung gawa na ginawa natin habang tayo po'y nasa ibabaw ng lupa. Ngayon, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Tandaan natin mga kapatid, yung apoy dyan, yun po yung sumasagisag sa salita ng Diyos. Yan. Kasi ang salita po ng Diyos, yan po ay itinulad po sa apoy. Ang patuloy po dyan ay nasa aklat po ng Jeremias sa Kapitulo 23:29. Hindi baga ang aking salita ay parang apoy? Ayan. Kaya yung apoy po dyan, yung salita ng Diyos. Ano mangyayari mga kapatid pagdating ng araw? Lahat pala ng gawa nating ginawa, dadaan sa apoy. Sasalain yan. Yan. Kailangan, yung gawa mong ginawa kapatid,
pumasa sa standard ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Pagka yung ginawa mo, kapatid, hindi pasado sa salita ng Diyos, ano mangyayari? Masusunog. Isabi, mababaliwala. Kaya meron pong walang gantimpala na tatanggapin sa hukuman ni Kristo kasi ang mga gawang ginawa niya hindi pumasa sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po yan nakapasa. Bakit? Ang paggawa nung gumawa, wala sa paraan. Number 1, nagpakitang tao siya. Sabi ng Biblia, pagka tayo po ang ating ginagawa ay para mapuri ng tao, walang tatanggaping ganti. Ayan. Kaya sunog po. Paliwanag po, mga kapatid. O tapos, may gumawa. Ginawa yung pagtulong. Hindi naman pala sa pag-ibig. Napilitan lang. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang may masabi yung iba. Nagbigay ng tulong, hindi bukal sa loob. Mabigat sa loob yung kanyang ginawang pagtulong. O meron mo bang tatanggaping ganti yun? Wala. Sunog yun. Maliwanag po. Meron naman po, kasi dapat ang pagbibigay masaya, tama po. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Malungkot ka nung gawin mo yun. Tama po. Tama po ba? Nakita ng Diyos yun. Tumulong ko nga pero hindi masaya loob mo. Sunog yan. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid, pag inaawit natin yung awit sa abuluyan, halina't magbigay, the best ang ialay, may ngiti sa labi, awit ng papuri. Dapat nakangiti, hindi nakasimalmol. Tama po ba? Masaya, dapat. Pagka kayo lumalapit dito sa harap, naguhulog sa kahon, nakangiti. Minsan kaya ayaw kong tumingin sa mga naghuhulog. Baka makita ko may lalapit, nakasimangot ako. Sabi ko, susunog. Sunog ang gawa nito pagka ganun. Tama po ba, mga kapatid? Yan, mag-practice tayo na masayang pagbibigay. Naliwanag po. May gumawa, hindi sa pananampalataya. Ayan, sabi sa Biblia, anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Ayun, sunod yun. Ano yung tinatanong mo, graduate? Ano po yung hindi naman masaya ang bigay pero nakatawa ka? Hindi naman masaya sa puso pero tumatawa siya. Oo, ang Diyos po. Sa paraan ng Diyos eh. Kaya sabi, sa paraan ng tao. Mapakasala sa kongreso na yan. Paano sa mga... Ayan. Nakita niyo, mga kapatid, kailangan kung gagawin natin, pumasa sa salita ng Diyos. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, dapat pumasa. Gawin mo yan sa pag-ibig, gawin mo sa pananampalataya, gawin mong masaya, gawin mo ng buong puso. Tama po. Pagka hindi mo ginawa yan sa ganyang standard, masusunog lang. Nag-i-expect ka, wala ka pong tatanggapin. Ngayon, yung sinabi po ng mga kapatid, okay lang, nasa langit pa rin. Nasasabi nyo lang po ngayon yan. Pero pagdating po ng panahon na yon, mga kapatid, iba mararamdaman nyo. Ang inyong mararamdaman panghihinayang. May pagkakataon ka kasi kapatid. Oo. At yun kapatid, walang hanggan na po yun eh. Walang hanggan na lagi mo na lang, pag nasa lubong mo si Brad Bert doon, ang hihinayang ka. Kasi, dapat sana mayroon din ako eh. O. Sa langit po ito eh. Opo. Ang maganda rito, ang maganda rito, yung isang talatang susunod, dahil ito, kahit na matagpuan ang una, matagpuan, nasunog yung gawa. nasa langit ka pa rin. Ito yung ano eh.
maliwanag yung sinabi ni Brad Willie na hindi ito yung hahatulan ka na pag ikaw ay mabuti, maliwanag eh. Balik mo yung kurito. Ligtas ka pa rin. Pero sinabi lang namin yun, pero may secret weapon kami. May pahabol pala. Ayan po mga kapatid, ini-encourage ko lang po ang mga kapatid na wag po sanang magpabaya. Ayan. Wag po sana tayong, kumbaga, mag-relax. Wag tayong magpalampas ng pagkakataon. Ayan. Ang sabi po rito, tutuloy ko po kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. Pero hindi ito yung judgment. Hindi po. Wala naman po kasi mapapahamak pa dyan eh. Wala nang mapapahamak dyan. Lahat yan nasa langit na. Kaya lang, tama ito, bema to eh. Bema po yan. Ang isang salin nga po sa Tagalog, ang mangyayari po, kalugihan. Malulugi siya. Yan. Pagka nalugi ka, di po ba malungkot ka nun? Tama pa. Sistema, nalugi na ba kayo? Meron mo bang nalugi na masaya? Di mo ba malungkot? Yun, ganun po. Meron kurot sa puso mo ron. Oo, siyempre, kilala mo. Tapos nakita mo siya merong gantimpala, ikaw wala. Panghihinayang. Tapos, yung lungkot. At yun po walang hanggan mo ng yun. Dala-dala yun. Oo. Alin pa? Yung nasa Apokalipsis. Apo. Ano po bang tiyempo po yun? Ano pong tiyempo yun, kapatid? May tiyempo ho kasi yun eh. May tiyempo po, yung sinasabi ng wala ng hapis, wala ng lungkot. May tiyempo po na ang langit, mawawala ng hapis, mawawala ng lungkot. Ngayon po, nalulungkot ang mga nasa langit eh. Naniniwala kayo doon? Ngayon, nalulungkot ang mga nasa langit. Sa anong pagkakataon? Pagka may masama, nagbalik loob sa Diyos, nagkakatuwa sa langit. Tama po? Ngayon, may matuwid naman, nagpakasama, bumalik sa kasalanan. Ano nangyayari sa mga nasa langit? Malungkot. Sa ngayon. Pero pagdating po nung panahon na si Satanas na ibulid na sa dagat-dagatang apoy, doon palang sinasabing mawawala ang lungkot. Ito po kasi hindi pa naman po na ibubulid si Satanas dyan eh. Pagkatapos pa lang po ng rapture dyan, hindi pa nga nangyayari malaking kapighatian eh. Nagkakaintindihan po mga kapatid. Yan. Sana nakuha niyo po yun. Yan. Dapat kasi alam natin po yung panahunan sa Bible. Yung sinasabi sa Apokalipsis, kailan yun? Na wala ng lungkot, wala ng luha. Alam niyo, hindi lahat ng luha dahil na lungkot. May luha ng masaya, tears of joy. Ayun po mga kapatid. Nakita mo ang Diyos, maluluha ka sa tuwa eh. Diba? Hindi po luha ng kalungkutan yun, luha ng katuwaan yun. Kaya sana ito pong ating binabasang talatang ito. Ito sana ay makahikayat sa atin, magpursige habang nasa lupa pa. Kumbaga, todo na to, Brad, todo na natin. Wag ho tayong wag ho tayong, kumbaga, wag tayong mag-hold. Meron tayong ayaw bitawan, hold back. Ayan, paalpasin mo yan kapatid. Ano ba kaya mong gawin? Gawin mo na ngayon. Dahil yung paggawa mo ngayon, may gantimpala na naghihintay para sa iyo. At pagka gagawin mo na na maayos. Ayusin mo na. Diba?
Gawin mo na ng buong puso. Gawin mo sa pag-ibig, sa pananampalataya. Yon. Gawin mo masaya. At sigurado naman po yung gantimpala. Maliwanag na po ba yun, Sister Dindin? Yan. Nasa langit tayo, pero nandun po yung maalala mo. Kasi, tandaan nyo sa langit, hindi mawawala alaala ron. Nandun pa rin yun. Magpla-flashback sa'yo yung, mayroon ka palang dapat na ginawa nung nasa lupa ka, hindi mo ginawa. Yun. Doon, maalala mo. Kaya pala, yung gantimpala lumampas sa'yo dahil nagpabaya ka rin, kapatid. Ayan. Reward, magkakaiba-iba. Tapos merong reward, merong wala. Hindi ba sabi sa lang? May nasa labas, nasa loob. Yung po ba yung putong? Opo, yung putong. Tapos may batong puti. Yon. Merong, pati po yung damit na susuot natin. Merong yung maputing damit. O, meron po doon puting-puti damit. Maliwanag na maliwanag. Yan. Iba yung liwanag ng isa. Mas maliwanag naman yung isa. Iba-iba kaluwalhatian po nung nasa langit, mga kapatid. Nagkakaintindihan po ba? Kaya pala yung sinasabi, ba't ako gagawin po pagkamatay ng mga? Lalo na yung kwento. Hindi po. Oo. Lahat ng gawang mabuti na ginawa sa lupa, lahat po yan ay gagantimpalaan kung yan po ay pumapasa sa salita ng Diyos. Yang mga nasa Facebook Live, maliwanag po ba? Ang dami po nilang nasa Facebook Live. 36 ang kasama po natin. Kung ilalagay po yung 36 na katao sa lokal, nako po, hindi ho tayo kasya rito. Yan, nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Ito po ay para ma-encourage po tayo. Habang nasa lupa, ibabaw ng mundo, gawin natin yung magagawa ho natin, nagawang mabuti. Dahil lahat naman po yan merong gantimpala na ibibigay ang Panginoong Diyos. Kaya lang, gusto po ng Panginoon, maipasa natin. Huwag sanang masunog. At yun po panalangin ko. Sana ang mga kapatid na tumutulong sa iglesia, nagmamalasakit, huwag sanang masunog ang inyong mga gawang mabuti. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Pagdating ng araw, masaya po ako na nakikita ko yung mga inakay kong kapatid. May mga tinatanggap na mas maraming gantimpala kaysa sa akin. Okay lang po yun. Paano po pala yung gumagawa ng mabuti yung isang araw lang? Hindi ho dapat huminto ang paggawa ng mabuti na isang araw lang. Ayan. Dapat po araw-araw ang paggawa ng mabuti at habang nabubuhay, gawin ang gawang mabuti. Paano gagawin? O gawin natin sa paraan ng Diyos, batay sa kanyang salita. Kasi pagka po yan, pinadaan na po sa salita ng Diyos, masusunog yan kung yan wala sa paraan. Mababaliwala. Mawawalan ng gantimpala. Doon ka po magkakaroon ng kalugihan, panghihinayang. Ayan ang dapat nating maintindihan. Ngayon, mga kapatid, tayo po ba sa paggawa natin ng mabuti? Ano ba nararamdaman natin dyan? Masaya po ba tayo sa paggawa ng mabuti? Yan, nandyan po ba pag-ibig? Nandyan ba pananampalataya? Ayan, buong puso ba ipaggawa? O pagka ganyan, mayroong gantimpala yan. Ngayon, pagka po iba na po yung motibo, o sana mabago, sana wag yan ang ating maging motibo. Pagka tayo po'y tutulong, gagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Ito pong pagtulong natin sa mga mahihirap na estudyante. O sana, mailagay po natin yan sa paraan ng Panginoong Diyos.
Sana pasado po sa salita ng Diyos para sigurado ang gantimpala. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. O ngayon, kung tayo po ay masaya, buong puso, ginagawa sa pag-ibig, ginagawa sa pananampalataya, ang gawang mabuti, ang pagtulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan, ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Kung tayo po ay marunong pong tumulong sa ating mga kapwa-tao, lalo sa mahihirap. Ano po ba ang sinasabi po dyan ng Biblia? Basa. Dito po sa Gawa 20:35. Ito po nakasulat. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ng mahihina. Alalahanin natin ng mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano po sinasabi ng Biblia? Sa mga masayang tumulong, yan, sa mga nangangailangan. Ang sabi po dyan, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mga kapatid, kung kayo papipiliin, saan nyo po gustong lumugar dyan? Sino po ang higit na mapalad? Yung nagbibigay kasi, meron pambibigay yun, kaya nagbibigay yun, may pambibigay, kaya yun, mapalad agad yun eh. Kahit na hindi pa siya nagbibigay, nasa kalagayan siya na may capacity eh. Kaya doon pa naman, kahit na hindi pa siya nagbibigay, mapalad na eh. Dahil may capacity na siya. Ayan. Kaya lalo na, kung yung capacity niya yun eh, maipapractice, maisasagawa. Pati lalo mapalad yun. Ayan, mga kapatid yan po sa Facebook Live. Kung kayo po ay papipiliin, saang lugar po kayo lulugar dyan? Ay, sa nagbibigay. Ayaw na yun eh. Yan, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Oo, mapalad naman pareho. Kaya lang, mas mapalad. Higit eh. Mas mapalad. Oo, higit na mapalad. Higit. Alam niyo mga kapatid, yung binigyan po ng diin dyan, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Apo. May emphasis puro na ibinigay, higit na mapalad. Kaya sana, dun tayo, kumbaga sa dart, naglaro po ba kayo ng dart? Pag sinabi po na ang dapat na patamaan eh yung bullseye, sa bullseye tayo. Wag ho kayong makontento ron sa sumunod lang sa bullseye. Nagkakaintindihan po. Cherry po ba yun? Cherry. Yung pula po. Yun. Pag sinabi nyo ng targetin, yun ang targetin natin. Dito, ang binibigyan po ng diin, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan. Yung tumatanggap, mapalad yun kasi tumanggap yun eh. Di ba? Pero tingnan mo po yung higit na mapalad, yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang tanong, bakit? Ganun po yun. Di ba? Halimbawa, si Brad Jory, binigyan, mapalad siya. Nagkaroon siya. Nabigyan siya. Pero yung nagbigay, mas mapalad. Bakit? Diba? Mas mapalad po yung nagbigay kaysa po sa binigyan. Tama pa? Nagkakaintindihan po ba tayo? Mga kapatid, sana dito po sa direksyon na ito, dito tayo lahat. Wag mo kayong wag mo kayong kumbaga, sana doon tayo sa mas mataas na level, ang taas. Kumbaga, tama, nag-grade 1 tayo, naturuan tayong magbilang, magbasa, mag-addition. Ano po? Ngayon, meron pong level na tuturuan ka na po ng multiplication. Dapat doon tayo sa multiplication. Mag-level up. Yun ko po kayo gustong hikayatin, mga kapatid.
Ako po ganun. Pagka binabasa sa Biblia, yun nga yung tinuturo ko sa mga dumadayo po sa Facebook Live. Pag binasa nyo po ang Biblia, hanapin po ninyo yung salita ng Diyos na papakinabangan nyo. Makakabuti sa atin. Huwag po yung hanapin nyo sa Biblia, yung pangsisira nyo sa Biblia. Ganun ho kasi yung iba. Pagka nagbasa ng Biblia, gagawa po ng ibabangga sa talata ng Biblia. Yun po yung iwasan ho natin, mga kapatid. Dapat ang Biblia, tinatanggap natin sa kanyang kabuuan. Ang Biblia po, salita ng Diyos yan. Hindi ko kontrahin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos. Nagkakakontra lang dahil sa iniisip natin. Ayun po, itinuro ng Apostol Pablo yun eh. May gawang mabuti, hindi tatanggap ng gantimpala. Magkakaroon ka po ng kalugihan. Bakit? Gumawa ka naghirap ka rin dyan nagpagod ka rin diba? Kahit paano gumasos ka pa nga nag-effort ka, pero bakit napunta sa wala? Dahil wala sa paraan. Tinuturo niyan sa atin ngayon para iwasan natin yung paggawa natin hindi sa paraan. Maliwanag po ba, mga kapatid? Yan po. Para po tayong lahat makinabang. Yan. Ibinibigay po ito sa atin para mag-guide tayo. Giya. Yan, tama. Rod Melvin, giya. Yan. Para po tayo ma-guide. Nga maisaayos ang lahat ng ginagawa natin habang tayo po'y nasa lupa. Kasi ayaw ko rin naman pong managot sa Diyos pagdating ng araw. Ano ba, Willie Santiago, ginawa mo? Ba't hindi mo tinuro yan? Ako pa masisi. Baka sabihin ng Panginoon, kinulang po ako ng dapat na maituro sa inyo. Po, salamat po, Brother Melvin. Yan. Yung sa paraan, standard. Gawin po natin sa standard ng Diyos. Kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, lahat tayo, doon po tayo, mga kapatid. At ito po yung sinasabi, gawing masaya, gawing buong puso, gawin sa pag-ibig, gawin sa pananampalataya. Pagka ganyan po yung ating paggawa, sigurado po ang gantimpala. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Wala ho tayong mararamdamang manghihinayang pa tayo pagdating ng araw na tayo po'y nasa harapan ng hukuman ni Kristo. Magbibigla ka pa nga Hindi mo inaasahan, ikaw pala yung para doon sa ganong gantimpala. Ayan. Magugulat ka pa, kapatid. Dito pa lang sa lupa, nararamdaman yun. Tama po. Ayan. Ang dapat po nating maintindihan. Ngayon, puntahan ko po yung talata, Gawa 20:35. Alamin natin, bakit ba higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap? Bakit ba mas mapalad kung ikaw, kapatid, ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan? Ano ba yung nasa likod po nun na dahilan? Basa. Dito po sa Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Bakit po higit na mapalad ang nagbibigay? Ayan. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Sino po ang binibigyan ng Diyos? Yung nagbibigay. Ayan. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Bakit po higit na mapalad, mas mapalad po ang nagbibigay kaysa tumatanggap? Kasi pagka ikaw ay nagbibigay, sino magbibigay sa'yo? Ang Diyos. O may ibibigay ka pa ba? Diba? Pagka ikaw po'y tagapagbigay,
Yung pagbibigay, tuloy-tuloy yan. Bakit? Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Yan. Pagka ikaw po ay masayang nagbibigay, hindi ka po pababayaan ng Diyos na ikaw po ay walang maibibigay. Yung ibibigay mo, Panginoon mang gagaling sa Diyos. Gagamitin ka ng Diyos para dumaan sa iyo yung kanyang ibibigay. Amen. Amen po ba? Ngayon, isipin po natin yan mga kapatid. Pagka ikaw po'y tagapagbigay, nagbibigay, ang Diyos po pala, ikaw ang bibigyan. Para yung pagbibigay-bigay mo, hindi ho mapapatid yan, hindi mapuputol. Pa? Wala sa paraan. Aha. Kasi ito po'y sinabi, pangako yan. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Pangako po ng Diyos yan. Gawin ho natin sa standard, sa paraan ng Diyos. At sigurado naman po yung kanyang pangako, ang Diyos ay hindi makakapagsinungaling. Tapat ang Diyos, tandaan natin yan mga kapatid. Kaya, yung mga gusto po na mapatunayan yan, ano gagawin natin? Ano ba? Magbigay. Paano magbibigay? Magbigay ng masaya, magbigay sa laki pang pag-ibig, magbigay sa pananampalataya. Lahat ng yan. Yan po yung mga pamamaraan na meron pong katiyakan na may gantimpalang ipagkakalob ang Panginoon Diyos. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Diyos ho magbibigay, ha? Pagka ang Diyos po ang nagbigay, mga kapatid, kulang ba yun? Kulang po ba pag nagbigay ang Diyos? Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kaya, kung ano po yung ating ginagawang pagbibigay, maraming pagbibigay, marami ho ba ang ibibigay naman ng Diyos? Kung kaunti ang pagbibigay, yun po yung nasa Biblia. Tama po ba? Ang naghahasik ng bahagyana, aanin ng bahagyana. Ang naghahasik ng sagana, ay aanin ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Yun ang sinasabing paghahasik, pagbibigay. Ayan. Sagana na pagbibigay. Ayan. Meron ka pong tatanggaping masagana rin pagbibigay. Kanino galing? Sa Diyos. Pero po ang paghahasik, ang pagbibigay po'y bahagya. O magbibigay din ng Diyos. Bahagya. Tama po. Natandaan niyo po yung commercial sa telebisyon. Meron pong nagugutom na mahirap. Siya naman ay may isang biskwit. Hindi po ba? Nagugutom ho yung pulubi. Naawa siya, ginawa niya, hinati yung biskwit. Binigay dun sa pulubi. Sabi ng pulubi, sige ika amang, humiling ka. Ano ba hiling mo? Gusto ko po ng kotse. Sabi, yung palang pulubi, yung pala, diwata. Yun, peri. Ayun, nung sinabi niya, gusto ko po ng kotse, yung red. Ayun, bigla bumagsak po yung kotse. Kaya lang kalahati. Unahan lang. Kasi ang binigay niya kalahati. Yung kalahati din na binigay sa kanya. Ayun po mga kapatid, ang gusto ko pong maintindihan natin. Yung ginagawa ho nating pagbibigay, yun din ang gagawin sa atin ng Diyos. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay, tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng Diyos.
Naliwanag po ba mga kapatid? Yon. Kaya pagka po halimbawa, naputol po yung cycle, kanino po ang problema? Sa Diyos po ba o sa atin? Sa atin. Naliwanag po ba mga kapatid? May mga dapat tulungan, mahihirap, mga dukha, tulungan natin. At yung pagtulong na ginagawa po natin, Diyos naman po ang tutulong sa atin. Kasi aabutin ng Diyos ang mga dukha, ang mahihirap sa pamamagitan natin. Tama po mga kapatid. Kaya hindi naman ho magpapabaya ang Diyos. Kasi pagka naman ang Diyos naman sinabihan ka, ikaw tumulong ka naman. Tapos dumating yung panahon na ikaw ay nawalan, may masasabi ka sa Diyos, Diyos, ba't mo man ako ginanito? Di ba sabi mo tumulong? Tumulong naman ako, ba't nagkaganito ako? May problema, hindi sa Diyos, kundi sa iyo. Maliwanag po ba mga kapatid? Ayan, tulungan po natin ang mga dukha. Ngayon, kung tayo po'y tutulong sa mga dukha, nasa labas ng iglesia, tanong, paano naman yung mga dukha sa loob ng iglesia? Ano po? Hindi po ba? Kung yung mga hindi nating kapatid sa iglesia, dapat nating tulungan. Mas lalong dapat tulungan ang mga kapatid na mahihirap na nasa loob ng iglesia. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Unahin natin. Mga kapatid, mas may timbang ang pagtulong sa mga kapatid nating mahihirap. Kaya tayo mga kapatid? Yun nga po yung ating gustong maintindihan ng mga kasama natin. Kung meron tayong puso para sa mahihirap na mga nasa labas ng iglesia, wag ko nating kalimutan, meron din tayong mga kasama sa loob ng iglesia na mga dapat ding tulungan. Yan. Kaya sana yung mga kapatid natin na gusto pong makatulong, gawin po natin yung pagtulong. At pagka naman po natin ginawa yan, meron naman po tayong sinasabi ang Biblia na pagbibigay ng gantimpala ng ating Panginoon, pagharap po natin sa kanyang hukuman, dun po sa bema. Yan po'y magaganap po pag tayo po'y ipinagsama na po ng Panginoon sa langit, taglay natin ang ating mga maluwalhating katawan. Yan, tandaan niyo po para hindi conflict, para hindi contradiction. Yan. Pag namatay ang Kristiyano, tama, sumasama na ang Espiritu sa langit, pero wala pang katawang maluwalhati. At wala pa pong pagtanggap ng mga gantimpala. Dahil ang pagbibigay ng gantimpala, mangyayari po yan pag naipagkaloob na ang katawang maluwalhati sa lupa. Pag meron ka ng katawang maluwalhati, balik sa langit. At pag nasa langit na, magbibigay na ng gantimpala. At matagal po yung pagbibigay ng gantimpala doon. Dami kayang tatanggap ng gantimpala doon. Matagal po yun. Pagkatapos ng pagbibigay ng gantimpala, saka naman po gagawin ng kasalan. Ikakasal naman po sa langit ang mga dapat na makasal sa Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng kasal, siyempre, natapos na ang kasal, maghahanap na po sila ng lugar para mag-honeymoon. Hinahayaan ko talagang pumasok sila. Ganun talaga ako. Iniiwan ko na para pumasok po yung mga gustong tumutol. Hindi po ba? Sa kasalang nasa lupa, ginaganap sa lupa, pag natapos na ang kasal ng naging mag-asawa, saan ho ba nagpupunta? Hindi po mag-honeymoon. Pulot gata. Pag si Kristo nakasal na sa kanyang kasintahang babae, tapos na po ang kasalan, saan na po sila pupunta? Hindi niyo po alam.
Dapat alam nyo na yun. Hindi po ba pagkatapos ng kasalan, bababa nga rito sa lupa at maghahani mo ng 1,000 years? Yung millennium, sino ho ba ang makakasama sa millennium sa 1,000 years? Hindi po ba lahat ng naligtas? Yun po yung hindi alam nila ng mga sequence, pangyayari. Kasalan muna sa langit, pagkatapos ng pagbibigay ng gantimpala. Pagkatapos ng kasal, bababa na sa lupa para mag-honeymoon ng 1,000 taon. Maliwanag po ba yan? 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ kasama ng lahat ng naligtas. Kasama yung kanyang napangasawa. Kasama ang iglesia doon. Kasama lahat ng naligtas. Hindi lang po ang iglesia ang makakasal kay Jesus Christ. Lahat ng naligtas. Yung mga nasa Facebook Live po, nakuha nyo po ba ang ibig sabihin? Yung mga kasama ko po rin sa Plaridel, mga nagulat. Di po ba si Kristo ikakasal? Saan magaganap ang kasalan? Sa langit. Sino ang kanyang kakasal? Yung iglesia, ang Israel, lahat ng mga magkakasamang naging dapat sa Diyos. Yung iba kasi, iglesia na lang ang... Hindi, lahat ng mga nandoon po sa bayang banal. Ang bayang banal, yan po ang kasintahang babae. Lahat ng nasa bayang banal, yan ang makakasal kay Kristo. Hindi lang ang iglesia. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Ayan. Maliwanag na po, sabi ni Senyor Latigo. Ayan, yung mga nandyan po sa Facebook Live, nakuha nyo po ba yon? Yung ating pagtulong sa mga mahihirap, mga dukha, gawin po natin yan. Gawin natin tulungan ng mahihirap sa labas ng iglesia, lalo ang mga nasa loob ng iglesia. Doon ko po gustong hikayatin ng mga kapatid. Huwag po nating pababayaan ng mga kapatid nating mahihirap. Yan, magtulong-tulong po sana tayo. Ako nga po mga kapatid ganun eh. Basta may kapatid na pumunta rito, kung meron lang din naman po talaga akong magagawa, hindi naman po uuwi yung kapatid ng wala pong naipagkaloob na tulong. Ako, kung ano po yung kaya nating ipagkaloob. Yan, sana ganyan din po tayo. Kung ang mga kapatid po sa iglesia, lalo po yung aking mga madalas pong mga nakakausap na mga kapatid at mga nagmamalasakit, yun po, kung ano pa po yung pwede po ninyong maidagdag na magagawa na pagmamalasakit, pag-alalay natin sa mga mahihirap. Ayun po, gawin po natin. Kung ano po yung pumasok na abuluyan, yan naman po ay atin pong pinaghahati-hati lang. Yan. Pagka may dumating na biglaan, pangangailangan, yun. Yun naman po yung aking napapatunayan na talagang may Diyos naman po na kasama po tayo sa iglesia. Yan. Dahil sinabi ng Diyos, wag nating kakalimutan ng mga dukha. Huwag tayong magpapabaya sa mga mahihirap. Ayun, meron naman po tayong naipagkakaloob na tulong. Ito nga po ang ating pagsasama-samang ito, bagamat maliit na samahan pa lamang, at bago pa lamang kung tutuusin. Meron naman po tayong naipakita na. Lalo po dito sa ating lugar na ito, sa Roca Plaridel. Ayun, kilala na rin po tayo ng mga taga rito na meron po tayong pagmamalasakit na ginagawa lalo sa mahihirap. Yun po, mga kapatid, ang ating paksa ngayong gabi. Sana po tayong lahat ay nakinabang at natuto dito po sa ating paksa na pinag-aralan.
Tayo po, mga kapatid, huwag nating makalimutang maawa, tumulong sa mga mahihirap. Dahil ang pagtulong sa mahihirap, pagpapautang sa Panginoong Diyos. At ang Diyos po, nakahanda pong magbayad, magbigay ng gantimpala sa lahat ng ating pagmamalasakit na ginagawa sa mga mahihirap. Yan po ang gusto ko pong maiwan sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating programa sa Facebook Live, ang sagot ng Biblia Basa. Hanggang dito po muna ang ating pagtalakay na ito. Marami pong salamat sa lahat ng mga nandyan po sa Facebook Live na nakasama po natin sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. God bless po sa ating lahat, mga magulang at mga kaibigan, at hanggang bukas po ng gabi, alas 9, yun pong ating live na programa sa Facebook Live, ang sagot ng Biblia Basa. Paalam na po sa inyo dyan at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kapatid, tayo po ay magsama-sama po sa ating Sunday worship group para po sa ating pagsasagawa ng ating Santa Cena proper. Sige po, mga kapatid.